Ang hirap labanan nung nararamdaman. Kapag tinamaan ka, yari ka na. Tama man o mali, wala eh. Pinili. Even if you're the logical person in the world, the feeling is still there. May rational person na nagsisikap maging emotional, may emotional person naman na trying to be rational. Kapag wala yung isa, hanapin mo talaga yung kabila. Parang yin and yang ang eksena. Maalat na tuyo sa matamis mong tsampurado, kumakahol na aso sa magaslaw na pusa, maitim na dinuguan sa hinahanap ang puting puto. We're always in these kinds of micro battles. May pinanggalingan din naman. May katotohanan rin naman doon sa linyang it takes a village to raise a child. Kung literal na nagpakain, nagbigay ng bahay na matutulugan, o nagsustento sa iyo habang lumalaki. Yes, it's your immediate family yan, biologically or legally. Pero sa part ng mga natutunan mo, simula sa choice of words hanggang sa paniniwala sa buhay, galing yan lahat sa mga nakakasalamuha mo. It's the summation of it, of course. Genetics is already part of the equation. At isa sa mga mabigat na nakuha natin sa village na to ay kung ano yung tama o mali. We have to clarify things here. Right or wrong is just a byproduct of what is good for the group. Nakuha mo ba yung part? Ulitin ko. Good for the group. Hindi ibig sabihin na good na yun sa'yo as an individual. Reasonable naman kasi kung susundin lahat ng tingin na tama sa kada isa nating pananaw, magkakagulo. At iyan ang iniiwasan in a particular collective. The reason of chaos. Sayang din kasi talaga sa resources kung aabot sa ganong gulo pa. That's why nagawa yung mga batas ng isang nasyon, patakaran sa simbahan, at rules in each household. It's like a popularity vote. Kung ano yung mas angat sa karamihan, yun ang panalo. At kung lagi tayong sumusunod sa sinasabi ng buong grupo, may unti-unting nawawala sa atin. That's the autonomy to think for ourselves. Kapag naibigay mo yon completely sa kanila, madali ka nang mamanipula. One notion the social norms make us believe is the idea of suppressing your emotion and expressing them. Yung isa, sinasabi na mali ang nararamdaman mo kasi mali ang dating sa kanila. The best example is anger, lalo na sa mga kalalakihan. Kahit hindi nila sinasabi, pinapamukha nila na masama daw ang magalit. Kaya dapat kapag galit ka, pigilan mo daw. Tapos lalo ka pang magagalit kapag ganyan ang sinabi sa'yo. Ay nako. Sa kabilang banda naman ay pagbebenta nila sa atin ng express your emotion. More in sa babae naman to. Historically, women have been given more social permission to express emotion. And this, too, has its unintended consequences. It gradually produces a sensitive society. Ang agenda kasi, i-express daw ang nararamdaman mo, wag daw labanan. Kaso, through the process, it is being misinterpreted that you should feel in every facet of your life. Hanggang sa umabot na sa kahit simpleng bagay ay bibigyan mo ng reaksyon. Maliit na usapan, biglang mapapalaki kasi may matatamaan. Or it is sensitive topic, kamo. I'm not shaming anyone here. Sinasabi ko lang yung talagang obserbasyon na walang halong pambobola. Unfortunately, both ways are counterproductive actions in the long run. Ngayon, mapapatanong tayo. So what are we going to do if the given choices seem to be poison? Well, may another option tayo. Kayang makuha ang silbi ng dalawa pero iwas doon sa grabing side effects. And this is more on the reinterpretation of how we process our emotions. Sure, wag mong pigilan ang nararamdaman. Pero, wag mo ring gawing dahilan yan para magresulta ng gulo at sablay sa buhay. Emotion is also a trigger for us to transition from one state to another. May dapat kang ginawa, kaso hindi mo ginawa. Kaya ayun, anxiety attacks bigla kapag nandyan na ang deadline. Kahit sa sinasabing positive emotion, hindi naman laging ganon. Hindi ka naman laging nasa level ng saya unless may ginamit ka sa katawan mo na later causes you to be dependent on it.
Our main style here is to understand our emotions. Bakit mo nararamdaman ang kung anong nararamdaman mo ngayon? Ask yourself every reason bakit hindi mo naman gusto ang mga taong naninira sa'yo pero nagagalit ka. And that is one of the best examples. Pwedeng galit ka kasi they are trying to damage your reputation, which can affect your livelihood or day-to-day living. You analyze the reasoning. The more powerful the emotion, the more careful you have to be observing it. Baka yung sobrang saya mo ay nakakaperwisyo na sa ibang tao. Yung grabe ka tumawa tapos ang ingay mo na sobra, o kaya may kasamang hampas pa ang halakhak mo na para bang nakikipagkarate ka na. Simple, but it can cause damage if the motion slips. Reminder ulit ako hindi mo lagi need i-analyze your emotion, as there are times you just need to feel and let it flow. But make sure it won't clutter or compromise your overall decision-making process. Channeling is another method to subdue the emotion we know is destructive. This comes later after you analyze or observe kung ano yung nararamdaman mo. Kahit tawag ng kalikasan at need mo nang pumunta sa banyo, walang lusot dito. This is the trivial part pero madalas tayong mapatambay. Alam mo na ang nangyayari pero wala ka ring ginagawa for it. Kaya naipon at nakikimkim hanggang sa sudden point for it to burst, tapos magtataka ka kung bakit naging overacting ang binigay mo sa napakasimpleng eksena. Your defense for that thing heightens, kaya kapag may gustong sumira doon, nagiging sensitive ka bigla. Marami naman ang mapagpipilian para magawa mo yan ng productive. Sobrang stress ka sa trabaho, have a run or lift weights. Banas ka na talaga sa kaaway mo, punta ka sa gym, doon ka makipag-boxing. O kaya naman nalilito ka lang at hindi mo alam ang gagawin, have a walk, as our minds are better when in motion. Ang delikado lang dito later on ay maging basihan mo na lagi ang nararamdaman mo sa mga ginagawa mo. We still need to have our systems, habits, or routines na kahit hindi natin feel gawin, ay gagawin natin kasi the consequences are more irritating than not doing it. Huwag mo lang pigilan. Let it flow to a healthy stream or medium. Babalik sa mas importante sa'yo. Babalik sa pinanggalingan ng kutob mo. Hindi para may balikan, pero para may maayos na kakahantungan.